May mga namamatay na walang dugo. Isang makapal na itim na likido lamang na umaagos mula sa bibig, tumatagos sa lupa na parang isang masamang selyo. May mga gumagawa ng masama na hindi lilitaw sa sikat ng araw. Lumalakad sila sa mga kuko, nagtatago sa anyo ng tao, at sinisipsip ang mga kaluluwa ng mahihina sa pinakamapayapang sandali. Fast motion image, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang bumagsak sa gitna ng bakuran, humihingal, nanginginig ang mga kamay, at ang kanyang bibig ay nagsimulang magsuka ng itim na likido tulad ng alkitran. Si Mang Tasyo, isang ama, isang magiliw na kapitbahay, isang malapit na kaibigan ng isang maalamat na albularyo, ay nahulog ng ganoon. Ni isang saksak, ni isang sigaw katahimikan lamang, at ang baho ng pagkabulok sa hangin. Mabagal na pag-zoom sa nakadilat na mga mata ng bangkay, madilim na liwanag, umaalingaw na pag-iyak. Ngunit ang pagkamatay na iyon ay hindi isang aksidente. Iyon ang unang babala mula sa kadiliman na sumisikat sa ilalim ng lupa. Isang matandang lalaki, Lolo Emong, may malungkot na mukha, may hawak na pilak na kwintas at anting-anting sa dugo ng manok. Alam niya, mula nang makita niya ang kadiliman na iyon, alam ni Lolo Emong na bumalik na ang matandang kalaban. Napakabilis ng flashback, eksena sa gubat, isang lumang labanan, isang araw na lumilipad, isang sumisigaw na itim na figura na bumabagsak. Isang buhay ang kinuha. Nagsimula na ang isang sumpa. At ngayon, ang pinatay ay binubuhay ng mga nagugutom na kaluluwa. Kumikislap na apoy, mga napakapangit na figura na nakatago sa dilim, nakakatakot na tawa na umaalingaw-ngaw mula sa malayo. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang kamatayan. Ito ay tungkol sa pangangaso sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Sa pagitan ng pananampalataya at black magic. Sa pagitan ng isang matandang nasa bingit ng katandaan at ng mga demonyong naghintay ng ilang dekada para sa paghihiganti. Larawan ni Lolo Emong na naglalakad sa gabi, may hawak na malaking bag, nagliliyab ang mga mata, huling voiceover. Ang pangalan ko ay Danilo. Saksi ako sa mga mangyayari. At kung naniniwala ka pa rin sa liwanag, pagkatapos ay hawakan mo ito. Dahil pagkatapos ng kwentong ito, hindi mo na muling makikita ang kadiliman. Lolo Emong, ang huling aswang hunter, true story from Iloilo. Bago dumating ang kamatayan kay Mang Tasyo, nagkaroon ng panibagong kamatayan sa kaibuturan ng kabubatan ng Mabta, kung saan nagbubulungan pa rin ang mga tao tungkol sa mga demonyo sa anyo ng tao. Dalawang binata, sina Lolo Emong at Tasyo, tumakbo sa kabubatan, humihinal, nakahanda ang mga palaso sa kanilang mga kamay. Dugo at kadiliman nakaraan, 20 taon nakaraan. Ang ingay ng kaluskos ng mga dahon, ang malamlam na liwanag ng buwan na sumisikat sa kabubatan. Ang batang si Emong ay bumunot ng buso. Si Tasyo ay bumulong sa kanyang likuran. Tasyo, nakasandal mula sa likod ng mga dahon. Nakikita mo ba? Napakalaki ng bagay na yon. Manok bang gubat o agila? Emong, tango ng palaso, bumubulong. Ewan ko. Pero kung tumama, may laman ng 1 linggo. Tunog ng pagkaputol ng bowstring. Isang nakakatakot na tili. Hindi isang ibon. May bumabagsak. At habang papalapit sila, nakakita sila ng isang deformed na bangkay na may mga pakpak na parang balat ng paniki, matatalas na ngipin, at mapuputing mata. Tasyo, nanginginig ang boses. Anak ng. Emong, anong natamaan mo?
Nakayuko si Emong, nanginginig na inilagay ang kamay sa dibdib ng bangkay, mainit ang balat na parang buhay pa. Bahagyang nanginginig ang katawan. Isang malakas na malansang amoy ang bumangon. Akala nila nakapatay sila ng mabangis na hayop nang hindi sinasadya. Ngunit ng gabi ring iyon, 3 aso sa nayon ang natanggal sa tiyan. Isang matandang babae ang nawala. At may naiwan na bakas ng kamay na may mga kuko sa labas ng kanilang pintuan. The curse is cast, kinabukasan. Si Emong, may bagong gasgas sa kamay, nakaupo kasama ang isang matandang albularyo. Matandang albularyo, tense ang mukha. Hindi ka nagkamali, Hidyo, nakapatay ka lang ng isang pinunong aswang, isa sa ilang natitirang pinuno. Emong, napatulala. Hindi ko sinasadyaan, nino lang eh. Matandang albularyo, dahan-dahan. Ang mga aswang hindi nila nakakalimutan. Kapag bumagsak sa lupa ang dugo ng kanilang Panginoon, hindi matatapos ang awayan. Kung hindi ikaw ang taong mahal mo. Larawan ni Emong na naglalakad palabas ng lumang kubo, sumisipol ang hangin sa kanyang mga tainga, sa likuran niya ang tunog ng hindi natapos na pag-awit ng mantra. Pagsusuri sa espiritual na pamana kapag hindi lamang dugo ang ipinamana. Sa maraming kanayunan sa Pilipinas, ang mga albularyo ay higit pa sa mga manggagamot, sila ang mga tagabantay ng marupok na hangganan sa pagitan ng tao at kadiliman. Ang sumpa ay hindi itinapon sa isang henerasyon lamang. Ito ay ipinapasa tulad ng dugo sa pamamagitan ng memorya, ritual, at masakit na katahimikan. Mag-isang nakaupo ang matandang Emong, humahasa ng kutsilyo, sa likod niya ay isang lumang larawan kasama ang batang si Tasyo. Ang aswang universe, pinanggalingan, istruktura at pagtaas. Ang aswang ay hindi isang lahi, ngunit isang lihim na samahan na tumagal ng maraming henerasyon. They have a hierarchy: elder, chief, aswang babaylan, shaman, aswang tagakuha, predator, and tagapangalaga ng Panginoon, guardian of the soul. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng pagtatago sa mga nayon, na nagpapanggap bilang mga ordinaryong tao, mga nurse, guro, maging mga pari. Sa tuwing mapapatay ang isang si Panginoon, kailangan nilang sumipsip ng sapat na mga kaluluwa upang muling magkatawang tao siya. At ang bangkay na pinatay ni Emong ay isang Panginoon. Si Emong ay nagmumuni-muni sa altar ng mga ninuno, nagsisindi ng insenso, may hawak na tali ng bawang at isang pilak na kwintas. Emong, bumubulong halos sa panalangin. Tasyo, kaibigan ko, kung hindi natin sinimulan to, baka hindi na nila muling nagising. Pero ngayon bumalik na sila, ako'y handa na. Ang mga tao ay namamatay sa pananaksak, sa baril, sa sakit. Ngunit si Mang Tasyo namatay na walang nangahas na hawakan ang kanyang katawan. Ang kamay ni Mang Tasyo, mga kuko na kulay ubi itim, kulubot na balat. Isang patak ng kulay uling na likido ang tumulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang dumadaloy mula sa iyong katawan ay hindi dugo. Ito ay likidong kadiliman, makapal na parang puot na namumuo sa lupa sa loob ng maraming taon. Examination ceremony, paghuhukom ng albularyo. Pumasok si Lolo Emong, bitbit ang isang lumang bag na tela. Dahan-dahan niyang binuksan. Sa loob ay may itim na mantika, tuyong bawang, pilak na butil, at isang maikling kutsilyo na gawa sa buto ng kalabaw. Danilo, pabulong. Lolo, talaga ba? Lolo Emong, hindi umaalis ang mga mata sa katawan. Eli, hayaan mo muna akong kausapin ang kanyang espiritu. Kumuha siya ng isang patak ng mantika, ibinagsak sa noo ni Mang Tasyo. Ang mantika ay nagsimulang bula, nagiging madilim na pula. Banal na langis, ang tanging bagay na tumutugon sa kaluluwang sinasalakay. Sinasabi nito,
Ang kaluluwa ni Mang Tasyo ay sinipsip bago huminto ang katawan sa paghinga. Napapikit si Lolo Emong, ipinatong ang dalawang kamay sa dibdib ng kaibigan, bumubulong sa sinaunang wika, mas lumakas ang sipol ng hangin. May nahulog na litrato. Lolo Emong, iminulat ang mga mata, malamig ang boses. Hindi ito nakakalason. Hindi ito isang sakit. Ito ay isang pagkain ng kaluluwa, mangangain ng kaluluwa. Isang bagong aswang at hindi ito nag-iisa. Unang clue, account ng survivor. Ang kamera ay pinutol sa isa pang bahay, isang batang babae ang nakahiga na walang malay, malamig na pawis, itim na likido sa kanyang bibig. Umiyak ang pamilya at humingi ng tulong. Kapatid ng pasyente humihikbi. Wala po siyang sakit. Kumakanta pa siya kahapon. Tapos bigla na lang natumba parang hinigop yung kaluluwa niya. Inilagay ni Lolo Emong ang bone knife malapit sa pasyente, bahagyang nag-vibrate ang kutsilyo. Ang kutsilyong ito ay dumampi sa katawan ng aswang, at mula noon ay mayroon na itong kapangyarihan ng induction. Kapag ito ay nag-vibrate, ito ay nangangahulugan na ang masamang espiritu ay nag-iwan ng marka. Ang mga mata ng pasyente ay bumuka, pula, ngunit hindi na namamalayan. Isang malabong dagundong ang lumabas sa kanyang lalamunan. Danilo nataranta. Lo. Parang Tio Tasyo lang. Pagsubaybay sa predator, pagkilala sa aswang. Lolo Emong kalmado pero seryoso. Ang uri ng hayop na ito ay hindi pumapatay para kainin. Ito ay humihigop ng kaluluwa upang ialay sa Panginoon, ang punong demonyo. Ang bawat kaluluwang sinipsip ay isang hakbang na mas malapit sa ritual ng muling pagkabuhay. Ang aswang ay hindi nag-iisa. Ang bawat itim na kamatayan ay isang link sa isang mas malaking ritual. Organisado sila, may mga ranggo, may mga ritual. At ang pagkamatay ni Mang Tasyo ang unang milestone sa siklo ng paghahain ng dugo. Ang krudo na pagguhit ng kamay ni Lolo Emong, diagram ng ritual ng muling pagkabuhay ng aswang, sa gitna ay ang larawan ng kalansay ng Panginoon, ang kalansay ng pinuno. Paliwanag, pag-ugnay sa biktima at sa ritual. Nagsunog ng sanga si Lolo Emong, hinayaan ang usok na umikot sa silid. Sa usok, lumitaw ang dalawang mukha, si Mang Tasyo at ang matyagang babae. Lolo Emong, pabulong. Sila ay mga channel. Ang katawan ay pansamantalang lalagyan lamang. Ngunit kung ang circuit ay hindi maputol, daan-daang iba pang mga kaluluwa ang kakaladkarin. Danilo nag-aalala. Anong gagawin natin, Lolo? Lolo Emong. Hanapin ang pinanggalingan. Saan man mabango ang lumang dugo, naroon ang pugad ng aswang. Ipinatong ni Lolo Emong ang kanyang kamay sa lupa, ipinikit ang kanyang mga mata. Lumabo ang eksena sa isang mamasa-masa na kabubatan, isang sirang suspension bridge, at isang itim na braso na kakalusot lang mula sa isang puno. Migrate sa katahimikan, sa isang lugar kung saan walang tumatawag. Dahan-dahang humarap ang kamera sa tatlong tao, sina Lolo Emong, Danilo at Muroy, bit-bit ang kanilang mga gamit, naglalakad sa maruming kalsada, hindi nangangahas na hawakan ang mga tao. Walang gate ang San Agustin, walang tawanan. Tanging mga pulang mata lamang ang nakasilip sa mga shutter. At ang tunog ng mga tandang na tumitilaok sa kalagitnaan ng gabi kapag walang gising. Muroy, bumulong sa tenga ni Danilo. Wala akong nakikitang nagluluto. Hindi ko naririnig ang radyo, ang AE parang patay na yon. Danilo, pabulong. Shut up. Sinisiyasat ni Lolo ang hangin. Tumigil si Lolo Emong, naghulog ng isang patak ng sagradong langis sa lupa,
agad itong sumingaw. Lolo Emong nakapikit. Tama. Nandito sila. Hindi sa ilalim ng paa kundi sa dugo ng buhay. Ang mga unang palatandaan, ang nayon ay nawawala ng paisa-isa. Babaeng naghuhugas ng gulay, walang buhay na mga mata. Mga batang nakaupo pa rin bilang mga estatwa. Nakangiti ang isang matandang lalaki, ngunit walang ngipin. Bakit buhay pa ang isang nayon pero parang wala na? Dahil ang mga kaluluwa ay unti-unting hinihila palayo, pira-piraso, gabi-gabi. Sa pamamagitan ng isang ritual hindi para sa mga tao. Palihim na naglagay si Danilo ng oil trap malapit sa balon, kinaumagahan, madilim na ang langis. Lolo Emong, pabulong sa inuupahang silid. Hindi sila nakangaga. Hindi sila sumisigaw. Hinahawakan lang nila ang kanilang mga noo at hinihigop ang ego. Muroy natatakot. Tulad ng aking ama bago siya namatay. Pagtatanong sa aswang ang nagsasalitang anino. Isang gabi, magaan na yabag, 3 tao ang pumuslit sa abandonadong kulungan ng baka. Nakasalubong nila ang isang binata na gumagawa ng kakaibang ritual. Nagsisindi ng itim na kandila, hinugot ang sariling buhok at sinunog ito. Sumugod sila. Natumba si Danilo. Mabilis na naghagis ng puting pulbos si Lolo Emong, umakyat ang usok, tinali ang kanyang mga kamay at paa. Batang aswang, paos na boses, sumisitsit sa kanyang mga ngipin. Bakit ka nandito? Walang tumawag sa'yo. Lolo Emong, nagniningning ang mga mata sa dilim. Hindi ko kailangan ng tumawag sa akin. Naamoy ko ang Panginoon mula sa mabtak hanggang dito. Nagsisimula ang interogasyon, ang mga aswang ay nagpupumiglas, lumalaban, ngunit ginamit ni Lolo ang usok ng gabi-gabi para pilitin ang kaluluwa na magsabi ng totoo. Nadurog ang aswang, umiikot ang mga mata. Aswang. Nagtitipon kami ng mga kaluluwa. Kapag may 30 kaluluwa, magigising siya. Siya, Panginoon, ang unang nagbago, ang sumipsip ng buong nayon sa lupa. Danilo natatakot. Kung dayon ang mga taga-nayon ay mga sakripisyo. Aswang tumawa. Hindi mga instrumento sila. Dinadala nila ang kaluluwa para sa dakila. Mga totem at ritual, muling pagsilang ng mga demonyo. Tumili ang aswang, kinagat ang kanyang dila bago ihayag ang kanyang kinalalagyan. Lolo Emong galit. Siya ay binansagan ng isang anti-betrayal rune. Napakatalino nila. Naglabas si Lolo ng isang lumang balumbon ng balat ng kalabaw, gumuhit ng diagram ng ritual. Kapag sapat na ang kaluluwa, gigisingin si Panginoon sa tabernakulo ng mga buto, the bone shrine. Sa bawat lupain, kailangang magising si Panginoon sa pamamagitan ng dugo ng isang kadugo, ibig sabihin ang mga taga-nayon ay nahawahan. Ipinakita sa kamera ang isang batang babae sa nayon na naglalakad sa kalagitnaan ng gabi. Ang kanyang mga mata ay bakante, at tahimik na iginuhit ang kanyang sariling dugo sa isang mangkok na gawa sa kahoy. Tumataas ang tensyon, nawawala, kahina-hinala, panik. Kinabukasan, nagkakagulo ang mga taga-nayon, 3 tao ang nawawala, ang isa ay sinaksak ang sarili sa dibdib habang kumakain. Nakakita ng dugo ang tatak ng kamay ang pari sa nayon sa altar. Tahimik na tumingin si Lolo Emong at tumango. Lolo Emong, binulong kay Danilo. Nagsimula na sila. Ang pangunahing seremonya ay magaganap sa loob ng 3 araw sa kabilugan ng buwan. Danilo nataranta. Lolo, paano tayo magkakaroon ng sapat na oras? Lolo Emong, isa lang ang paraan.
para mahanap ang katawan ni Lord bago siya mabigyan ng buhay. Kung masusunog natin ang mga buto, mabubura ang ritual. Pero kung hindi tayo aabot sa oras ni ang itim na kahoy na estatwa sa gitna ng nayon, inukit na may pakpak at sungay, butas ang mga mata. Ang pagkamatay ni Mang Tasyo ang unang batong itinapon sa tubig. Ang bawat ripple ay isang kaluluwa. At kung hindi nila ito ititigil, ang buong San Agustin ay magiging isang piging ng dugo para sa pagbabalik ng dyablo. Si Lolo Emong ay nag-iisa sa gubat, nagmumuni-muni, may hawak na piraso ng sunog na buto, nang biglang nag-iba ang direksyon ng hangin, namatay ang apoy. Binuksan niya ang kanyang mga mata at bumulong. Gising na siya. Kapag ang pulang buwan ay tumaas sa itaas ng kabubatan ng mabtak ang kadiliman ay itinaas ang ulo nito. Si Panginoon ang una ay malapit ng magising. At ang mga kaluluwa ng 30 katao ang magiging dugo na magbabalik sa kanya ng buhay. Sumisikat ang asul na apoy sa paligid ng kabaong. Sumasayaw ang isang aswang, umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Lumapit ang grupo ni Lolo Emong. Nakatingin mula sa mataas na bunton, si Lolo Emong ay nakaupo sa kanyang mga tuhod, gumuhit ng mga simbolo na may itim na uling sa lupa. Lolo Emong, sa malalim, pantay na boses. Mula sa dugo ng ating mga ninuno, bigyan mo ako ng lakas. Mula sa inang lupa, mangyaring itago ang aming mga yapak. Nagsuot ng pilak na butil sina Danilo at Muroy, at idikit ang mga anting-anting ng dahon ng kutsilyo sa talampakan ng kanilang mga paa. Muroy nanginginig. Lonanlamig ang mga kamay ko. Lolo Emong. Ngayong gabi, hahawak ng kutsilyo ang mga kamay ko. Hindi na bata na tumatakbo. Singilin. Habang naghahanda ang aswang na isubo ang dugong sibat sa kalansay, inihagis ni Lolo Emong ang alindog ng apoy. Nabasag ng nakakasilaw na liwanag ang bilog ng ritual. Lolo Emong sumisigaw. Sa ngalan ng liwanag, itigil ang kasamaan. Sa ngalan ng liwanag, pigilan ang mga demonyo. Sumiklab ang labanan. Ang mga aswang ay umaalulong, ang kanilang mga anyo ay nagbabago. Ang iba ay tumutubo ng mga pakpak, ang iba ay nagiging itim na aso, ang iba ay namamaga na parang mga higanteng sawa. Kapag ang kaluluwa ng tao ay humarap sa demonic instinct, tanging ang mga nakakaalam ng takot ay sapat na matapang upang mabuhay. Makapigil hiningang labanan, mga sinaunang putok ng armas. Bumunot si Lolo Emong ng isang silver na kwintas. Umawit ng isang spell, ang bawat pilak na butil ay sumasabog sa isang proteksyon na singsing. Gumamit si Danilo ng snake bone knife para laslasin ang braso ng aswang, tumalsik ang itim na dugo na parang tinta. Si Muroy ay kinaladkad ng isang aswang, ngunit kinagat niya ang leeg nito, humugot ng isang pilak na kutsilyo at hiniwa ito. Lolo Emong. Tandaan mo ang itinuro ko sa iyo. Langis sa noo, pilak sa puso, ang apoy ay nagtatapos. Si Muroy ay nagbuhos ng langis ng luya sa aswang, si Danilo ay naghagis ng abo, ang sagradong apoy ay nilalamon ang buong katawan ng halimaw. Insidente at paglago. Ang isang aswang shaman ay umaawit ng isang spell, ang lupa ay umuuga. Sa isang kamay ay hinila niya ang kaluluwa ni Muroy palabas sa kanyang katawan. Danilo sumisigaw. Muroy! Hindi mo siya mapapangasawa. Inilabas ni Danilo ang kanyang pilak na kwintas, pinisil ang kamay ni Muroy, ang alindog ay lumiwanag, ang espiritu ay tumigil sa pag-anod. Muroy hinihinal, bahagyang nakangiti. Hindi pa ako patay pero hindi na ako natatakot.
Mula sa isang bata na umiiyak para sa kanyang ama, si Muroy ay natutong tumingin ng diretsyo sa mukha ng demonyo. At si Danilo mula sa isang tagasunod alam na niya ngayon kung paano protektahan ang mahal niya. Pagsira sa Panginoon ang nindas ng hustisya. Nasugatan si Lolo Emong, umaagos ang dugo sa kanyang balikat, ngunit naabot na niya ang kabaong. Inilabas niya ang ancestral na kutsilyo, inilagay ito sa dibdib ng balangkas. Lolo Emong, bumulong. Tasyo, panoorin mo akong tapusin ang iyong utang sa dugo. Nagbuhos siya ng langis ng camphor sa bangkay, naglabas ng isang gawang bahay na lata ng gas. Sina Danilo at Muroy ay sabay na nagsisindi ng apoy, ang asul na apoy ay nagliliyab ng maliwanag. Ang mga aswang ay umaangal, ang kanilang mga mata ay dumudugo, ang ilan ay nagliyab, ang iba ay tumakas sa kabubatan. Kapag ang mga buto ng una ay nasunog, ang mahika ay nawasak. Walang ritual ang makakaligtas kapag sinindihan ng lakas ng loob ang sagradong apoy. Nag-collapse si Lolo Emong. Nahuli siya ni Muroy. Kinuha ni Danilo ang kwintas at inilagay sa kanyang kamay bilang pangwakas na ritual. Ang apoy sa kagubatan ay nagpapailaw sa bulubundukin. Nagsisigawan ang mga huling aswang. Dahan-dahang humiwalay ang kamera. Hindi lang demonyo ang pinatay nila. Tinapos nila ang isang panahon. Nang gabing iyon, 3 tao, isang matanda, 2 bata, ang tumigil sa hindi pinangahasang pangalanan ng ngayon. Hindi sa mga baril ngunit may memorya, katapatan, at apoy ng ninuno. Scene, Mabtak Forest na nasusunog, pulang liwanag na tumatama sa abot tanaw. Ang mga abo ay lumilipad kung saan-saan. Pagtakas, kalansay ng demonyo sa kamay. Umilog ang kamera, binuhat ni Danilo at Muroy si Lolo Emong, basang-basa ang mga balikat. Nasa mga bisig ni Danilo ang abo-abo na kalansay, ang mga labi ng Panginoon. Kapag namatay ang unang apoy, wala nang lumalaban, tumakas lang. Ngunit hindi sila umaalis ng walang dala. Sa likod, ang mga nabubuhay na aswang ay kumakapit, nagsisigawan. Sa ilalim ng paa ay putik, tinik, dugo. Nagniningas pa rin ang apoy ngunit hindi sila umaatras. Gusto nilang ibalik ang kalansay ng demonyo. Muroy hinihingal. Lo, magkano pa? Lolo Emong, nakapikit ang mga mata. Kung hindi tayo masusunog, hahanapin nila tayo magpakailanman sa susunod na 3 henerasyon. Tumingala si Danilo, sa di kalayuan, ang mga ilaw mula sa kung saan itinago nila ang bariles ng langis, ang altar, ang sagradong tanglaw. Ang huling rito, pagsunog ng mga buto ng Demon King. Inilalagay nila ang kalansay sa gitna ng terrace. Si Muroy ay nagwiwisik ng asin at pilak na abo sa mga kasukasuan. Iginuhit ni Danilo ang simbolo ng ninuno sa sarili niyang dugo. Lolo Emong, bumangon, nanginginig ang boses. Walang ordinaryong apoy. Dapat kang magsunog ng may kusang loob. Tumingin si Danilo kay Muroy. Tumango si Muroy, kumilos upang sunugin ang isang sulok ng anting-anting ng ninuno, ipinasa mula sa henerasyon ni Lolo. Ang apoy ay nasusunog, hindi mula sa pusporo. Ngunit mula sa lahat ng mga kaluluwang nawalan ng buhay para sa Panginoon. Naghintay sila na palayain. Ang kalansay ay nanginginig. Isang sigaw ang tumatagos sa isipan ng lahat. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lolo. Niyakap siya ni Danilo at Muroy. Muroy, humihikbi. Ginawa namin, Loe. Nagising ang mga taga-nayon mula sa pagkataranta hanggang sa pasasalamat. Sa susunod na araw,
Panorama ng nayon ng San Agustin, ang sikat ng araw ay pumapasok sa mga ulap. Gising na ang dating inaantok. Tumatakbo ang mga bata, nagluluto ang mga matatanda. Ang kahoy na estatwa ng demonyo ay sinunog hanggang sabo. Ang bagay na sumipsip sa mga kaluluwa ng mga taga-nayon ay wala na. Walang nakakaalala sa nangyari sa kanila. Ngunit nararamdaman ng lahat, ang kadiliman ay humupa na. Lumapit ang isang pangkat ng mga taga-nayon upang magkapit ng kanilang mga kamay bilang pasasalamat. Ang punong nayon ay yumuko kay Lolo Emong. Ang punong nayon, nagdududa kami sa iyo. Patawarin mo kami. At salamat. Ngumiti lang ng bahagya si Lolo, tumalikod. Legacy, ang susunod na tagabantay ng hangganan. Sa maliit na silid, nakaupo si Lolo Emong sa harap ng altar. Sa mesa, pilak na kwintas, kutsilyo ng buto, bote ng sagradong langis, at spellbook. Itinulak niya ang lahat kay Danilo at Muroy. Lolo Emong, pause. Sapat na ang narating ko. Ngayon turn mo na para panatilihin ang linya. Danilo, emosyonal. Lo kung hindi dahil sa yon. Lolo Emong, walang nabubuhay magpakailanman para sirain ang lahat ng demonyo. Kaya lang pinipigilan ng bawat henerasyon na kumalat ang kadiliman. Tumayo siya, walang kinuha kundi isang maliit na bag at lumang sandals. Umuwi sa katahimikan. Kamera mula sa likod ni Lolo Emong. Tahimik siyang naglalakad palabas ng nayon, patungo sa mga bundok. Ang liwanag ng gabi ay sumisilip sa kabubatan. Umalinggaw ang huni ng mga ibon. Walang nakakakita sa iyo. Ngunit alam ng lahat kung sa ibang araw ang kadiliman ay bumalik. Ikaw o ang iyong mga estudyante ay babalik. Emong ang tawag nila sa kanya, ang huling albularyo. Ngunit sa mga alamat hindi kailanman isa lang sa kanya. End credits, post-credit suggestion, kung gusto mong gumawa ng series. Ekena sa gabi. Isang batang babae mula sa ibang nayon ang natutulog. Umihip ang hangin. Nakabukas ang kanyang mga mata, itim. Nag-zoom in ang kamera sa bibig ng babae, matatalas ng ngipin. Pumasok ang kanyang ina, sumisigaw. Putol lag curtain.